Hello po mga ka-business, magandang araw, magandang gabi po sa ating lahat. Nais ko lang po muli magpasalamat sa patuloy niyo pong pagsuporta sa aking journey sa pagbablog, sa panonood ng aking mga contents about mental health at sa mga personal vlogs ko. Ngayon mga ka-business, ang ating pag-uusapan muli ay isang mental health condition para maghatid muli sa inyo ng awareness. At siguro ito mga ka-business, itong mental health condition na ito ay naririnig nyo na rin. Or siguro maging kayo ay nagamit nyo na din yung word na to bilang pang-describe sa mga kakilala nyo, sa kaibigan nyo, pamilya, or siguro minsan nagamit na rin nating pang-describe sa sarili natin. Itong pag-uusapan natin mga ka-business ay para maghatid nga sa inyo ng kaalaman na ang mga mental health condition mga ka-business ay hindi ginagamit bilang pang-describe or as an adjective. Ito ay isang condition or disorder na kailangang gamutin, kailangang bigyang pansin. At ngayon mga ka-business, ang pag-uusapan natin ay ang disorder na bipolar. Siguro mga ka-business, narinig yun na din tong word na to, itong bipolar. At karamihan sa atin, yung pag sinabi nating bipolar, ang naiisip agad natin yung parang mood swings or yung parang halimbawa, itong oras na to, masaya ka. Tapos maya-maya, parang itong oras na to, bigla ka mawawala ng gana or parang irritable ka na. Yun nga, parang nililabel agad natin yung isang tao or yung sarili natin bilang bipolar. Which is mali po mga ka-business. Siguro ang tamang term sa mga ganong pangyayari ay mood swings. Kasi kadalasan naman yan nangyayari talaga sa atin. Katulad sa amin, sa mga babae, minsan kapag dumadating yung menstruation, matindi talaga yung mood swings niyan mga ka-business. Pero hindi natin dapat gamitin yung term na bipolar. Or kahit saang pangyayari mga ka-business as long as hindi siya nadadiagnose. Kasi yun nga po mga ka-business, ang bipolar ay isang mental health condition or disorder. Kaya ngayon mga ka-business, itong vlog na to, pag-uusapan natin ano ba yung bipolar disorder? Ano bang ibig sabihin niyan? Paano natin malalaman kung kung may bipolar na ang isang tao? At kung paano siya nade-develop. At ngayon mga ka-business, muli ang gagamitin po nating source ay DSM-5. Lagi naman yan mga ka-business kasi lahat ng mga criteria ng iba't ibang mental disorders ay nandito na. Ayon sa DSM-5, ang bipolar disorder ay isang serious mental health condition na may kinalaman sa pagbabago ng mood, energy at activity level ng isang tao at kung paano ito nakakaapekto sa kanya sa pang-araw-araw. Ayon sa DSM-5, ang bipolar disorder ay isang mood disorder. Ibig sabihin, may matinding pagbabago sa emosyon, energy at activity level ng isang tao. Normal nga naman talaga sa mga tao, mga ka-business na makaramdam nga ng saya at lungkot. Minsan nga, sa loob ng isang araw, nararamdaman natin yan. Parang ngayon, masaya tayo. Tapos, mamaya-maya, parang makakaramdam tayo ng pagkalungkot or galit. Pero, hindi naman ibig sabihin nun, may bipolar ka. Kaya nga ngayon, mga ka-business, aalamin natin kung anong nga po ba ang bipolar disorder. Ngayon mga ka-business, meron kasi tayong dalawang uri ng bipolar disorder. Ito ay yung bipolar 1 at yung pangalawa, bipolar 2. Ngayon, uunahin natin syempre itong bipolar 1. Ayon sa DSM-5 mga ka-business, ang isang tao ay may bipolar 1 kapag nagkaroon siya ng kahit isang manic episode. Mamaya mga ka-business, malalaman natin kung anong ibig sabihin ng manic. Then, pwede siyang masundan ng depression. Ngayon mga ka-business, ayon sa DSM-5, ano po ba yung manic episode or mania? Ito mga ka-business. Ang mania ay isang
estado kung saan sobrang taas ng mood ng isang tao. Pwedeng sobrang saya, sobrang confident, or sobrang irritable. As in, sobra talaga mga ka-business as in, sobra. As in talaga. High. Hindi mo lang pwedeng sabihin masaya or energetic. As in, sobra talaga. To the point na pwede siyang ma-hospitalize, gawa nga ng nasa high energy siya. At tumatagal ito at least 1 week. At umaabot din sa point na nagkakaroon na ng delusions at nakakagawa na ng mga risky behavior. Para mas maintindihan nyo po yung ibig sabihin ng mania or manic episode, ito yung parang yung isang tao sobrang energetic niya. As in, sobra talaga mga ka-business. To the point na kahit hindi siya matulog ng 3 to 5 days, may energy pa rin siya. Ganon kalala mga ka-business ang bipolar 1. Gumagawa siya ng mga malalaking decision kahit wala pa siyang experience. Halimbawa, gusto niyang magtayo ng business kahit wala namang sapat na kaalaman about business. Minsan sobrang bilis magsalita, hindi na mapigilan. Minsan din umaabot sa point na parang nagiging impulsive. Yung parang bili ka ng ganito, bili ka ng ganyan, kahit hindi mo naman kailangan. Ganon kalala mga ka-business ang bipolar 1. Kumbaga sobrang high talaga eh. Nandun siya sa tinatawag nga nating manic episode. At tumatagal nga po siya ng at least 1 week. So ano nga ba po ba yung mga sintomas ng manic episode? Ayon sa DSM-5, meron itong inflated self-esteem or grandiosity. Ito yung parang feeling mo may special power ka, feeling mo sobrang special mo. Pangalawa, decreased need for sleep. Ay nga mga ka-business, yung isang taong may bipolar 1, kapag nakakaranas na siya ng manic episode, ito yung kahit hindi na siya matulog, hindi niya kailangan ng tulog, pero may energy pa rin siya. Ganun kalala ang bipolar 1 mga ka-business. Kung i-compare mo sa normal na tao, tayo kailangan natin ng tulog, at kapag wala tayong tulog, syempre wala tayong energy, wala tayong gana gumawa sa mga bagay-bagay. Pero mga ka-business, ang may bipolar 1, kahit hindi yan matulog, sobrang energetic niya. Ganun po ang bipolar 1. Racing thoughts or magulo, mag-isip. Distractibility, increase in goal-directed activity. Ito nga yung mga ka-business, parang yung pag biglang gusto mo na lang magtayo ng business, parang biglang gusto mo na lang mag-iba ng career sa buhay or path sa buhay. Ayun nga mga ka-business, umaabot sa point na kaya na gumawa ng risky behaviors. At sa bipolar 1 din mga ka-business, sabi ni DSM-5, sa sobrang high energetic ng tao, umaabot din sa point na need na sila i-hospitalize para maagapan or at least makontrol yung nararanasan nilang ganong manic episode. So ito mga ka-business, mga simple terms na pwede nating tandaan patungkol sa bipolar 1. Nandito yung elevated mood. Ito yung sobrang saya mo, sobrang excited mo. Hindi na siya normal. Pangalawa, yung expansive mood. Ito yung parang sobrang friendly mo. Ayun nga, parang energetic ka talaga. Parang gusto mong kausapin lahat ng tao. Sobrang daldal mo. Pangatlo, irritable mood. Ito na yung mainitin ng ulo. Lalo na kapag hindi nasusunod yung gusto. Ayun, mga ka-business yung tatandaan natin sa bipolar 1. Elevated mood, expansive mood, at irritable mood. Ayan yung mga nararanasan nila kapag nasa manic episode na sila. Para lalo natin maintindihan mga ka-business, may example dito. Halimbawa sa loob ng 1 linggo, yung tao na yon halos hindi siya makatulog or wala siyang tulog totally. Pero punong-puno siya ng energy. Ngayon, nagbukas siya ng 3 business sa sobrang high ng energy niya. Sabay-sabay, naglabas siya ng pera, lahat-lahat. At hindi na siya mapigilan ng family niya. Ganon katindi mga ka-business. Then kapag pinigilan siya ng family niya, masasabi ng taong yun, hindi niya kasi ako naiintindihan, gusto ko nga maging successful. Then,
may tendency na kapag natapos na siya dun sa manic episode niya, na nagtatagal nga at least 1 week, pwedeng pumasok doon yung parang biglang mapapagod siya, parang biglang babagsak yung mood niya. Yun yung tinatawag nating depressive mood, mga ka-business. So, parang siguro mga ka-business, parang mas madaling maintindihan nyo yung bipolar 1. Isipin nyo, sobrang taas, as in sobrang taas, tapos biglang babagsak. Ayun yung bipolar 1, mga ka-business. At ayun nga mga ka-business, nabasa ko sa isang post sa Facebook ng isang psychologist. Ang bipolar 1, para kang nag-skydiving na wala kang parachute. So, imagine niyo yun mga ka-business. Nasa high ka, tapos bigla kang mag-skydiving, wala kang parachute. So, anong mangyayari sa'yo nun? Babagsak ka talaga as in. Walang support. 'Di ba? At ngayon naman mga ka-business, talakayin natin yung bipolar 2 disorder. Ayon sa DSM-5, ang pagkakaiba nito sa bipolar 1 ay yung bipolar 2, walang manic episode. Ibig sabihin, wala siyang yung matatawag nating super energetic, sobrang taas. Pero may hypomanic at meron ding major depressive. Ngayon mga ka-business, ayon sa DSM-5, ano ba yung hypomanic episode? Ang hypomania ay parang mild version ng mania. So, di ba nga yung mania, sobrang taas, sobrang energetic, yun yung sa bipolar 1. Ngayon mga ka-business, sa bipolar 2, meron siyang hypomania. So, ibig sabihin mga ka-business, sa bipolar 2, nakakaranas din ng mataas na energy. Pero hindi siya katulad sa bipolar 1 na sobra-sobra. Kumbaga, hindi siya ganun kalala. Alam mo yung energetic lang, pero hindi mo kailangan umabot sa point na kailangan mo i-hospitalize. Yun yung bipolar 2 mga ka-business. At tumatagal naman yung hypomanic episode sa bipolar 2 ng at least 4 days. Yung mga sintomas, parang katulad lang din sa bipolar 1. Ito yung increased energy, decreased need for sleep, talkative, yun nga, racing thoughts, distractibility, and yun nga, risky behavior. At ang difference din nun, mga ka-business, ng bipolar 1 sa bipolar 2, sa bipolar 2, mga ka-business, nakakapag-function pa yung isang tao. Hindi siya yung parang nakakasagabal sa pang-araw-araw na gawain, hindi siya nakakasagabal sa relasyon sa iba. Kuminsan nga ang may mga bipolar 2 mga ka-business, nakikitaan pa sila ng pagiging productive. Example mga ka-business, sa bipolar 2, halimbawa, yung isang tao bigla siyang naging energetic, naglilinis ng bahay, magdamag, nagkaplano ng kung ano-anong bagay. Masaya siya, confident. Pero mga ka-business, hindi siya nawawala sa reality. Unlike sa bipolar 1, ang example ko doon kanina, 'di ba? Gumawa siya ng mga 3 business kahit kulang naman siya sa pera. Syempre sa reality mga ka-business, kung ikaw alam mo sa sarili mong kulang ka sa kaalaman mag-business at wala kang sapat na puhunan, syempre hindi ka magbubukas ng business na bigla-bigla. So ayun nga mga ka-business, sa bipolar 2, nagiging energetic siya pero hindi siya nawawala sa reality. Yun po yung tinatawag nating hypomanic episode. Then, pagtapos ng hypomanic episode na ka-business, papasok doon yung major depressive episode. At yung major depressive episode na yun mga ka-business, tumatagal siya ng at least 2 weeks. Yung mga sintomas nun ay, ayun nga, irritable mood halos araw-araw, nawawala ng gana or interest sa mga dati niyang gusto, hirap matulog, or sobra naman sa tulog minsan, pagbabago sa pagkain, kakaramdam na pagod lagi, feeling worthless or guilty, hirap mag-concentrate at may suicidal thoughts. Ito, mga ka-business, halimbawa, yung someone na may bipolar 2, tapos na yung hypomania episode niya, no? Then biglang pumasok itong major depressive episode. Ibig sabihin, bigla na siyang nawalan ng gana.
biglang ayaw niya na bumangon sa kama niya, hindi na siya nagre-reply sa mga kaibigan niya, at hindi niya na rin naaalagaan yung sarili niya. At ngayon mga ka-business, magbibigay po ako sa inyo ng quick comparisons ng bipolar 1 sa bipolar 2. Kasi alam ko parang medyo nakakalito nga siya kasi maski ako mga ka-business, nung third year college ako, talagang hindi ko agad siya nag-gets. Kailangan magbabasa talaga, manonood ng iba't ibang videos about dyan para mas maintindihan mo. Kaya ito mga ka-business, yung quick comparison ng bipolar 1 sa bipolar 2. Una, sa bipolar 1. Ibig sabihin, kapag may bipolar 1 ang isang tao, yun nga, mas matindi yung high niya. Mas matindi yung main niya. Yun nga yung tinatawag nating manic episodes. Umaabot sa point na kailangan minsan yun nga na ma-hospital na para maagapan yung pagiging sobrang energetic. Pwedeng mawalan nga ng control, yun nga, or gumawa ng mga risky behavior or risky decision, nagiging impulsive. At minsan din mga ka-business sa bipolar 1, may mga psychotic symptoms katulad ng hallucinations and delusions. At panghuli sa bipolar 1 mga ka-business, hindi naman siya kailangan lagi sinusundan ng depressive episode. Pero minsan din, sa iilan, nakakaranas sila ng depressive episodes. Then sa bipolar 2 mga ka-business, mild lang yung pagiging energetic ng isang tao. Yun nga yung tinatawag nating hypomania. Sa bipolar 2, mas matindi yung depression mga ka-business. Kumbaga, mas makikitaan natin ng depressive episode yung may bipolar 2. Bipolar 2 mga ka-business, hindi naman siya umaabot sa point na nagkakaroon ng delusions or hindi naman din umaabot sa point na kailangang i-hospitalize. Kadalasan mga ka-business sa mga may bipolar 2, makikita natin sa labas na parang okay lang siya. Pero sa loob ng mga may bipolar 2, nandoon yung struggle nila. Kasi yun nga mga ka-business, mas matindi yung nararanasan nilang major depressive episodes. In short mga ka-business, yung bipolar 1, matindi yung highs, and yung bipolar 2, mas matindi or mas madalas yung lows. Yung nga yung depressive or yung pagiging sobrang lugmok mo. Yun mga ka-business, sana nag-gets nyo yung pagkakaiba ng bipolar 1 sa bipolar 2. Parang yun na po yung talagang pinakakaya ko na maipaintindi sa inyo kung ano yung pagkakaiba niya. Ngayon mga ka-business, ayon sa DSM-5, tatalakayin din natin kung paano ba nade-develop yung bipolar. Ayon sa DSM-5 mga ka-business, madalas yung bipolar disorder nagsisimula siya sa mga early 20s pero pwede ding lumabas tayo sa adolescence or old age. At ito nga mga ka-business, ang bipolar disorder ay paulit-ulit itong bumabalik kaya tinatawag din itong recurring mood episodes. So paano siya nade-develop mga ka-business? Nandito yung genetic and biological factors. Ibig sabihin, malaki yung role dito ng genes. Ibig sabihin, kapag may kamag-anak tayong may bipolar disorder, mataas din yung chance na magkaroon din tayo ng bipolar disorder. Ito yung tinatawag nating heredity component. Pero hindi naman siya purely genetic lang. Meron ding role dyan yung mga environmental experiences natin. Ayon din sa DSM-5, bipolar disorder ay may kinalaman din sa chemical imbalance sa brain. Yun nga, katulad ng dopamine and serotonin. Nabanggit ko na ito mga ka-business sa mga recent vlog ko. Ito nga, ayon din sa DSM-5, may kinalaman din dito yung environmental factors katulad ng stressful event, kapag galing ko sa breakup, trauma. Pwede din ma-develop yung bipolar disorder mga ka-business sa childhood adversity tulad ng family conflict and emotional neglect.
At yun nga mga ka-business, nabanggit ko po sa recent vlog ko about sa depression and anxiety, yung nangyari sa anak po ni Kuya Kim Atienza na si Eman Atienza. Yun nga mga ka-business, ito hindi lang basta gusto ko siya isingit kasi relevant yung nangyari sa kanya. Gusto ko lang siyang maisama bilang awareness, bilang isang halimbawa na yung mga taong na kahit anong estado mo sa buhay, mayaman ka, may kaya, or walang-wala, mahirap, walang pinipili ang mental disorder mga ka-business. At ayun nga mga ka-business, si Eman Atienza ay isang example ng taong lumalaban sa invisible battle araw-araw. At yung pag-amin niya mga ka-business na meron siyang ganong kondisyon, sobrang strong niya sa part na yon. Kasi yun nga mga ka-business, nababanggit ko naman noon, hindi lahat ng mga dumadaan sa may mental health condition ay may tapang para i-share sa iba yung karanasan nila. Kasi nandun nga yung judgment, nandun yung parang iiwasan ka or i-judge ka. Kaya sana mga ka-business, kapag may kakilala tayo or kamag-anak or kaibigan na dumadaan sa ganitong mental health condition, sana mga ka-business, damayan natin sila at hindi para gawing chismisan, ganyan. Palawakin natin yung understanding natin patungkol sa mental health. At ayun nga mga ka-business, napanood ko din naman yung mga naging interview sa kanya, sa Tony Talks, na ibahagi niya dun yung karanasan niya, yung trauma na dinanas niya, na sobrang sakit talaga mga ka-business ng karanasan niya. Biruin mo, 3 years old pa lang siya, nakaranas na siya ng pang-aabuso sa yaya niya. Tapos nakaranas din siya ng bullying nung high school siya. Then ito nga, bullying sa kanya sa social media. At ayun nga mga ka-business, nabanggit ko kanina na ayun nga sa DSM-5, nade-develop ang bipolar maaari sa trauma. Ang karanasan ni Eman Atienza noong bata siya, nadala niya yon silently. Ngayong lumaki siya. Kasi, 'di ba, sa mga contents niya, ang saya-saya niya. Pero nung lumabas na sa interview yung mga karanasan niya, hindi mo mahahalata na ganun pala kalungkot or ganun naging malupit sa kanya yung mundo or yung mga tao na mapanghusga. Ayun nga mga ka-business, sa mga ganitong pangyayari, sana gamitin natin siya para palawakin pa yung understanding natin patungkol sa mental health. At kung kayo man mga ka-business, nag-i-struggle din silently, sana maiparamdam ko sa inyo mga ka-business na you are seen, you are valid, at nag-matter kayo mga ka-business. At yun nga pala din mga ka-business, si Ate Kyla din pala, diagnose siya ng bipolar. Pero hindi ko din alam kung bipolar 1 or bipolar 2. Pero yung mga signs ng bipolar, mga ka-business, nakita ko yun kay Ate Kyla nung nagbakasyon siya ng 1 week dito sa bahay. Merong araw nun na sunod-sunod yun, parang ang saya-saya niya, gumigising siya ng maaga, nagwawalis. Tapos merong time na ang sungit niya. Muntik niya na nga ako matamaan nung ayaw niyang uminom ng gamot kasi bigla siyang naglakad doon sa sala. Kasi po mga ka-business, na banggit ko po yun kay mama. Lalo na nung nagbakasyon si Ate Kyla dito ng mahigit 1 week, sabi ko po sa kanya, matanong mo kaya kay Doc Vincent kung anong diagnose kay Ate Kyla para syempre mas magkaroon tayo ng awareness sa condition ni Ate Kyla para mas maunawaan natin siya. At yun nga, nabanggit po ni Doc Vincent na ang diagnose po kay Ate Kyla ay bipolar. Pero yun nga po, hindi ko lang alam kung bipolar 1 or bipolar 2. At siguro mga ka-business, pag nabisita ulit natin sa Ate Kyla, sasama tayo at siguro itatry natin ma-interview siya patungkol sa mga karanasan ng
may bipolar. Ayun lang mga ka-business, salamat po sa pagsama sa akin sa vlog ko na ito. Sana mga ka-business, nagkaroon kayo kahit papano ng konting awareness. Ang bipolar disorder ay hindi simpleng mood swings lang. Hindi siya yung biglang arte lang or biglang drama lang. At mga ka-business, kung meron po kayong kakilala or kaibigan ka mag-anak nyo na parang nakikitaan nyo na ng mga sintomas ng bipolar, kung kaya natin mga ka-business, magpatingin na po tayo sa mga mental health professionals natin. At doon nga po sa na-upload ko about sa depression and anxiety, na i-flash ko po doon yung mga nakita kong abot kaya ng mga rate ng mga mental health professionals natin. Yun lamang po mga ka-business, salamat po sa pagsama sa vlog na ito. Sana mga ka-business, nakapagpaabot ako sa inyo ng konting awareness sa mental health. Ay lang mga ka-business, never say goodbye. Tomorrow is another day. Bira.